awesome! And pag-uusapan natin mga kausasera ang BTC chart at syempre yung ADA na main topic natin for today. Kung ready na kayo at sabay-sabay nating sabihing awesome! Bago yan, araw-araw kong nagkakalat ng chismis ukol sa crypto at ang nangyayari sa crypto at papaano tayo mas kikita dito sa market na ito. Kung nagustuhan mo ang mga videos ko at yung video natin today, huwag mong kakalimutan na mag-like, mag-subscribe, mag-share at syempre ikalembang na rin ang kampana para mauna ka sa aking mga chismis at sa aking mga prediction. Okay, unahin natin ang BTC chart natin dito for the 4-hour time frame. So kung makikita po natin, may flag po tayo dito syempre bearish flag yan, kitang-kita naman po natin. Alam din po natin na yun yung mangyayari for this market. A, B, C, D, E mula dito sa 30,000 papunta na ngayon sa kung nasaan tayo ngayon, which is 32,800 as of this moment. Malakas ang aking nakikita sa chart dito na bababa po tayo sa 30 or 31 at least market na to. So beyond that levels, we are actually on a good buying zone. So like I said, strong wall po talaga ang ating 30,000 or strong support po talaga. Doon sa RSI, kung pabalikan natin, 'di ba sinabi ko sa inyo guys na bababa talaga tayo at yung RSI natin ngayon ay nasa 45.72. Kailangan natin bumaba and we will be going down. Enough ba yung 30,000 lang para ma-pull down dito sa may support level natin dito? So for me, it's not going to be enough. Siguro mga 20, 28, 29, pwedeng ganun yung mangyari for this market. And for the whole week, I am bearish. Lagi ko naman sinasabi sa inyo guys kung bearish ako hindi. Pero like I said, this is 1 day time frame and napakalinaw po ng ating chart po dito sa may 1 day time frame na we are really going down. So we're just following the chart here. So A, B, C, D, E, then we will really going down. Ngayon, bumalik na siya. Nagkaroon nga ng rejection dito eh. Kaya nga dinagdag ko tong bagong resistance natin na to na hindi talaga makaangat. Kaya ako siya dinagdag kasi dito sa may July 5, 6, and 7 na-reject talaga tayo. Then 8, doon na nagpakita talaga na we cannot really break that. And napakababa ng volume para umangat din po tayo. So napakalinaw po guys na talagang bababa tayo ng 30,000 and possibilities we can go down 29, 28, and 27. So that is actually just going to be under fear and also greed ng mga whales natin. So depende yon. But we will be going up again once it happened. For me, sentiment, it's not going to happen for the 27. Pero 28.5, sige, oo, pwede. But I'm 10% na pwedeng mangyari yon. So, next, pag-usapan po natin yung Cardano natin na chart. Makikita po natin dito, napakarami kong ginagawa dito. And may mga Fibonacci pa ako. Pero as what you can see, napaka-importante lang na pag-usapan natin yung flat top bottom dito, guys. And A, B, C, D, E, bababa talaga tayo. Kailangan natin bumaba at bumalik dun sa loob ng triangle na yan. Nagkaroon tayo ng rejection dito sa may 1.5 and ewan ko bakit ko pa sinachart to kasi so matagal ko na rin sinasabi sa inyo na guys hindi nyo na kailangan magpakahirap or sa iba pang coins lalo na pag nakikita nyo po similar po yung galaw na ginagawa ni coin na to at nung BTC. So right now what we can only focus is BTC and the rest will follow. Makikita po natin ito BTC 28.5k to 31k major support na natin to. So pwede dyan siyang maglaro. Then for the 27k to 24k July 17 possibilities, like I said, yung FUD na collective FUD na pwede nating maramdaman. And itong 20k rear test na to, matagal to, hindi to agad mangyayari and not anytime soon, pero siguro couple of months from now, siguro October sa birthday ko or sa November malapit sa birthday ko. Next natin pag-uusapan is yung chismis natin sa ADA. And we've been talking about GBTC or Grayscale for quite some time already, or for 2 days or for 2 videos already. So pangatlo na naman to. This will be our 3rd time that we will be talking. Bakit napaka-importante ng Grayscale sa Cardano? Kasi nag-announce na ang Grayscale na isa na sa pinakamalaking hinahawakan nila ngayon ang Cardano. Unang pinakamalaking hinahawakan nila yun, like I said, yung pinag-usapan natin is yung 600k na BTC na nila na hinahawakan from their premium offers na 30% or 40%, which is the highest. And second is yung Ethereum at pangatlo na po yung Cardano bilang
declared nila na asset na pinakamalaking hinahawakan nila. And kitang-kita po dito sa Messari, yung mga iba pa nilang hinahawakan, pero napaka-importante na makita po natin dito yung Cardano. Siyempre, yung mga sumusubaybay sa channel na ito na hindi ako nagkulang sa pag-explain ko ano yung GBTC, at sana balikan nyo yung information na yon. At napaka-importante na malaman nyo bakit, kasi sila po ang nag-hold ng 3.117 lamang naman po na BTC sa buong crypto market, and they can be considered as a whale. So napaka-delikado nga nun, like I said on my previous videos, at nabanggit ko rin po kung gaano sila ka-advance mag-isip at ahead sa market, lalo na sa mga premium offers nila na ginawa noon. Doon pa lang proven and tested na yung to finance department nila. Isang proof dito is yung pagbili nila ng Cardano bago pa mag-announce yung Alonzo testnet. Hindi ko lang makita yung wallet nila, pero dineclare nila yon. So gusto ko sana tignan yung wallet, pero hindi ko mahanap. Kanina pa ako nagre-research, kaya medyo late yung pag-upload natin. And ano nga ba yung Alonzo testnet? Alonzo testnet is yung susi para sa mga kalaban ng Ethereum at ng BTC na makagawa at makabuo ng DeFi ecosystem or decentralized finance ecosystem, at ADA ang pinakaunang gagawa nito. Kaya napaka-importante na Alonzo testnet para sa mga nag-hold ng ADA or ng Cardano. And also, I want to let you guys know bakit ko ginagawa to YouTube channel na to is to continue my advocacy para malaman at ma-warningan kayo kung kailan bumibili itong mga whales na to at kailan sila nagbebenta, lalo na tulad ng Grayscale, ano yung mga coins na hinahawakan nila at mapagkakatiwalaan sa prolonged bear market. At idadagdag ko na lang din po naman na yung mga whales na to na sila din po yung ugat ng FUD. So napaka-importante nun, mag-ingat po tayo sa FUD na ginagawa ng mga whales, at 80% dyan sa mga whales na yan ay mga institutions at hindi yung mga individual tao lamang na tulad ng mga nauna sa BTC. Malaki pera nila, so isa lang ibig sabihin nun, makapangyarihan sila. Sinabi ko na to sa previous video natin, hindi tayo para nandito para magreklamo at magnag about sa kung ano yung kayang gawin ni Elon at ng mga mayayaman na yan na nagko-control at nagmamanipulate ng ating market. So we will ride their trip. Kung anong trip nila, sasakyan natin mga ka-awesome, at hindi natin sila titigilan hanggang sa hindi nila nakikita na sila na lang din yung nagkakainan, sila na yung nag-uubusan ng pera. Kasi tayo guys, ahead na tayo mag-isip sa kanila. We are 10,000 better, like I said. Dako naman po tayo sa price and accumulation. Promise nyo sa akin guys na pararamihin nyo yung ADA nyo kesa paramihin nyo yung presyo na nakikita nyo. So kung ngayon, kung nakikita nyo $100 lang yung nakikita nyo sa ADA nyo, nako guys, mas mag-focus kayo sa goal ng pagkakaroon ng mas maraming ADA, yung accumulated nyong ADA. So this moment of bear, napaka-importante na hindi tayo mag-take profit, mas mag-focus tayo sa pag-accumulate, at ito na yung last chance natin bago magkaroon ulit ng bull market or ng bull run. Buy the dip, ika nga nila. Isa dito solusyon is yung Cardano staking, at ipapaalala ko lang sa inyo na ang ADA ay yung isa sa mga may pinakamalaking APY sa pag-stake ng Cardano. Lalo na kung nakikita nyo na hindi kayo ganon kagaling sa scalping at sa pag-accumulate or yung accumulation strategy na tinatawag, mas mabuti na lang guys na i-stake mo po ito, i-lock mo doon, at hayaan mo na yung APY na magbigay sa'yo ng mas malaking returns. And since hindi mo nga po kaya or hindi ko kaya mag-scalping or mag-accumulate ng mas marami pang ADA. And also pag-uusapan din natin po ang eToro na isa sa mga pinakamalaking ginagamit na trading platform di lang para sa crypto at para sa mga iba pang markets na katulad ng stocks and etc. No doubt eToro is widely being firstly used, or yung unang mong maiisip pag mga crypto trading and mga stock trading, lalo na sa stock trading, eToro agad na maiisip. And they're claiming that Cardano is one of the best and most bought by their consumers or customers instead of BTC alone sa crypto category nila. Hindi naman natin maiiwasan ngayon yung BTC na sobrang taas na nga naman, saka makakuha ng 38,000 or ng 33,000 para lang makabili ng isang BTC. Kaya nagta-turn sila doon sa mga mas ma-accumulate nila at mas marami silang mahahawakan tulad ng Cardano. So talking about the project is not enough nga naman. So pag-uusapan din natin yung mga leaders at yung mga bumubuo ng Cardano. So isa na dito si Charles Hoskinson. Yung dedication and integrity ng taong ito at yung pagiging hands-on niya doon sa mga kanyang mga nasasagupan ay isang malaking fundamental na makakatulong na tong coin na to will prosper or mas tatagal talaga ng ilang years, at pwede nating i-long term talaga yung
yung Cardano. So tandaan natin na also kalakip na itong gantong kagandahan ng loob is also yung mga taong sisira sa'yo. Tandaan po natin yung mga taong na nagre-ridicule sa isang bagay, lalo na pag sikat ka tas may nire-ridicule ka, is hindi malabong umangat yon because of the publicity that you're giving to them. And bad publicity is more effective than good publicity, and that's how the world works right now. Unang patikim dyan is yung kay Mark Cuban na walang gusto mag-vouch or mag-sponsor no, or ads dun sa project ng ADA na inaano ni Charles. Parang nire-ridicule niya na hindi siya magiging effective, and nakakatawa lang nung naging success na siya. Parang Bitcoin noon, 'di ba? Isipin nyo yung BTC dati. Pag nagdi-dip lang, lagi sinasabi BTC is dead and ridiculous daw, maubos na yung pera mo doon hanggang sa nag 7,000 to 15,000 to 39,000 to 54,000 hanggang ngayon naging 64, and ngayon nagkakaroon tayo ng temporary sideways and baka pwedeng maging isang connected bull run to or another bull cycle. To be honest with you guys, walang nakakaalam kung kailan naangat at kung magkano yung pinaka-exacto, pero mas magkikling po tayo doon sa mga taong kilala na naghahawak ng mga gantong coins. So tulad nito na lang ni congressman ng US, nag-state siya ng kanyang mga gastos niya, at isa na dito yung pagbili niya ng Dogecoin, ng Ethereum, at syempre ng SHIB ST ng ADA. At dahil dito, trending siya nung July 2 to 5, and being the first congressman na aminado na naghahawak ng mga gantong shitcoin at ng altcoins at also ng mga altcoins tulad ng ADA. Kaya naman dahil lang dito, mas naging kilala siya bilang alt daddy ng buong US government. At syempre hindi ako po bayad dito sa mga binabanggit kong coins or mga sinishare kong coins, kaya naman ako'y basta lang nagre-research at sinishare ko sa inyo yung mga nare-research ko, at hindi lang naman puro positive yung na-research ko. May negative side akong nakikita sa ADA. Ang nakita kong isang issue or negative issues or negative impact na pwedeng mangyari dito is yung surveillance issue nila. And chismis lang naman to, no? Ibubulong ko na rin sa iyo na yung mga pulis doon sa Ethiopian deal or sa Africa or sa African deal ay being suspected na gumagamit ng tool na tinatawag na PRISM. So, I did not deep research about PRISM, pero ang pagkakalam ko yung PRISM is ginagamit for surveillance. And what if yung scares ng mga nag-hold nga ng ADA is eto lang, yung PRISM nga, yung surveillance. Kaya ang tanong dito sa video na to, lagi bang may kapalit ang kalayaan? At lagi ba dapat may kabayaran ang isang kalayaan? And kailangan mo bang itaya ang pamato mo para lang sa kalayaan? Nasa sa inyo pa rin yung desisyon. Tulad ng sinabi ko sa inyo guys, diligence and the real investment is also focusing more on time. So knowing and to know will lessen the risk in the market. So sana nagustuhan yung video na ito. Kaya kita-kits tayo sa next video natin, and always please stay awesome!